Today is First John chapter 1. And I would like to I made a research about John. John is called the John the Beloved. Just let us have a brief glimpse study about who John is. John the Beloved. We have two Johns. We have John the Baptist, and then we have John the Beloved. The one who wrote First John, 2nd and 3rd John, and the book of Revelation and the book of John are all written by John the Beloved. So si John the Beloved, siya yung John, hindi siya nagbabaptize. Magkaiba po yan mga kapatid. Si John the Beloved ay tinawag na kapatid na bata ni James, ni Santiago, who also wrote the book of James. At tinawag silang anak ng kulog o sons of thunder, so sinasabi ni Pastor Saldi kanina, in Mark 3:17, dahil sa kanilang matapang at passionate. Yan. Hindi yung kulog na tinamaan ng kulog, iba yon. Ang kulog mga kapatid, siya ay matapang at passionate. Meron sila talagang magigil na pag nagturo ay talaga namang mararamdaman mo para kang kumakain ng, para kang umangata ng nganga. Kaya sila tinawag na passionate. And even when you see the book of James, it's quite fascinating. Sa book of James, makikita natin na the tongue about James was really known to talk about the value of the tongue. Tongue is the smallest part of a human anatomy, but it is one of the most dangerous part of a human's body. So sinasabi na itong dila, pinakamaliit na bahagi ng katawan, isa sa pinakamaliit pero isa sa pinaka risky, nakakatakot na bahagi dahil itong dila ay maraming napupuntahan. That's James. And then John the Beloved is also passionate, matapang. Nakikita natin as we go along in the First John. Si John the Beloved is one of the closest disciples of Jesus. He's one of the closest allies. He's one of the closest friends. One of the closest friends of Jesus. And sa mga kapatid ay isa sa mga malapit na kaibigan ni Jesus. Tatlong tao yan natin Peter, James, and John. PJJ. PJJ, they are the closest, the inner circle of Jesus. Alam mo yung pag si PBBM, yung ating mga presidente, meron silang inner group. Pag magpapalaya si Jesus sa mga demonyo, papalabasin niya yung 9, ititira niya si PJJ. Peter, James, and John. Peter, James, and John. These are the closest disciples. Malalaman natin bakit sila closest friends. Pag binasa natin ng Matthew 17 verse 1 to 2, the transfiguration, when they met Moses and was it Elijah and then Jesus, only the three closest friends. Raising of Jairus' daughter, John the Beloved was there. The prayer at Gethsemane, when Jesus was about to be crucified the night before, John the Beloved was actually there. And it was fascinating because John the Beloved is the only disciples who did not run away at the time when Jesus Christ was crucified. That's why when Jesus was about to die, and you will read this in the book of John, Jesus entrusted his mom, Mary, that when I die, look after my mom. So John did not leave Jesus. He was there. All of the 11 disciples, well, one, we know that Judas died. He committed suicide. Nag-suicide siya. Nagpakamatay. And the 10, nagtakbuhan sila. Even Peter denied. But not John the Beloved. He stayed. He was fearless to stay until the end. So he is giving us a glimpse, a pattern to follow. Amen mga kapatid. We must be passionate. We must be
rooted in our relationship with Jesus. And there was there were many wordings in the book of John, Gospel of John, John 13:23, John 19:26, John 20 verse 2, John 21:7. And this praise the disciple whom Jesus loved. Pag nagsusulat siya nagsusulat, sasabihin niya, at si Juan na mahal ni Jesus. Ini-emphasize niya. Hindi niya lang sinasabi na, ay, mahal ako na Jesus. No, he wrote it. And that's why we called him John the Beloved. Whereas John, who baptized, John the Baptist, he wrote only in the Gospel of John. He kept referring to himself as the John whom Jesus loved, the disciple whom Jesus loved. Minahal ni Jesus. Wow. What about you, kapatid? Kaya mo bang sabihin yun sa Panginoon na ikaw ang paborito ni Jesus? Diba? May mga kapatid ako na we grew up in this kind of hierarchy, atine, you know. Sa bahay namin, kay kuya ang ulo, ha. Si kuya bawal kumain ng buntot. Kailangan si kuya doon ang ulo. Laging sa akin ang ulo ng isda, ulo ng mga, basta lahat ng ulo akin. Kay Lab, gitna. Yung sa mga bunso, buntot. Kayo, Lindon, Lowell, sa inyong buntot, Milky, sa inyong buntot. Hindi pwede. I felt that mom really, I felt that. Basta mararamdaman mo yun eh. Mararamdaman mo yung, hindi ko alam, sa mga, atin you are also the eldest, you know, daughter of Tito Efren and Sister Auntie Lita. So mararamdaman mo yung, pagpanganay, ibang aura eh. Kasi tayo nagbukas ng bahay bata ng ating mga nanay. So, and I felt that. Even now, iba yung intimacy namin ni Ma'am and ni Dad. Iba yung intimacy ng mga panganay sa mga, the rest of the siblings. Maaaring, I don't know, baka paborito ni Sister Antilita si Ate Vanji o si Ate LV. Di ba si Ate LV? Hindi ko alam. I don't know. But, John the Beloved felt that. At hindi siya kinorek ni Jesus. He was not corrected. He could have written that, but when the compilations was made, hindi inalis yung title na yun sa kanya. And I want us to, gusto ko mga kapatid na magkaroon ka ng ganung paborito ko ni Jesus. Jesus loves you all. Jesus loves you. But I am His favorite. Kaya mo ba natin eh? Oo, mahal ka ni Jesus, pero alam mo ba, ako ang paborito ni Jesus. Yun mga kapatid. Pag ganyan na kayo, talagang. Anyway mga kapatid, let's go back to the topic that I was assigned today. And the introduction was that John is an old apostle. At the time when he was writing this, he was an old man. And he wrote this para paalalahanan ng mga Kristiyano laban sa mga maling katuruan. And it's very, very important. Imagine these people did not write. Kasi pwede tayong pwede tayong mag-Bible study palagi, pero kung hindi tayo nagsusulat, di ba? Wala tayong pag-uusapan ngayon natin eh. Nakukuha mo. Kaya ako mahilig ako magsulat. Lagi ako nagsusulat. Sulat ako ng sulat. Minsan, sulat ako ng sulat. And these disciples, they taught us, they gave us something to read. Gusto niya na tayong bumalik doon sa pinaka-core ng pananampalataya natin. Ano yon? Pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa katotohanan at sa kapwa. Now, pag-aaral natin mga kapatid as we go along. In verses 1 to 2, that which from the beginning, the word of life. And Pastor Saldi specifically mentioned earlier, yung in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. But yung si Jesus mismo ang buhay na walang hanggan is not just a concept. Hindi lang sa concept atin eh. This is a real
promise. Hindi lang ito tungkol sa pagpunta sa langit. Yung buhay na walang hanggan, we are talking about Jesus Christ, staying with them, staying with the Trinity until the end, the trillions and trillions of years. And John the Beloved is teaching us how we can develop yung ating relationship sa Panginoong Jesus ngayon. How? John 17:3, he wrote this in the book of John, not the first John. Now this is eternal life. Sinasabi ni John in John 17:3, ito ngayon ang buhay na walang hanggan, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Yun ang katotohanan ng ating pananampalataya. Na nakilala natin ang Panginoon, at nakilala niya tayo, nakilala natin ang Diyos, ang totoong Panginoon, at nakilala natin si Jesus. And in fact, hindi nga natin nakita si Jesus eh. That's why Jesus Christ, I think, when we go to heaven natin eh, He is going to congratulate us more than these Israelites. Why? Because we believed Him. We believed Him by just reading a book. And it's quite, minsan nakakatakot yun. Magbabasa ka lang ng book, mamaya, fake news pala to eh. Mamaya, hindi pala to totoo. But Jesus said to Thomas, blessed are those who believe, even if they did not see me. Mapalad ang mga taong naniwala sa akin, kahit hindi nila ako nakita. Kaya tayo mga Kristiyano, mga kapatid, ang tawag sa atin, we are the believers. We believe. Kaya yung may mga taong nalululong sa bisyo, sa mga addiction, but when they met Jesus, nung nakilala niya ang Panginoon, hindi lang siya tumigil sa bisyo, but nabuhay siya ng may layunin, may purpose sa buhay. Dahil nakilala niya ang Lord. Hindi sapat na dati ang binabasa mo comics, ngayon ay Bible. Pero after the Bible, after you now have changed, nagkakaroon tayo ngayon ng direction sa buhay. And that is because we know Jesus. Nakikilala natin ang Panginoon. And He gives us the direction. And I think if I can again repeat the wordings na binasa natin, I think I facilitated as well in Manila, in Isaiah, and even sinulat ko ito kanina mga kapatid sa aking devotion. Para may nakita ko dyan bago. Si sister kanina, nakita ko dyan bago. Anyway, Isaiah 30, verse 21. Dahil nakilala natin ang Panginoon natin eh, saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, ay maririnig ninyo ang kanyang tinig na nagsasabing, ito ang daan, dito ka lumakad. You see, that is the beauty, that is the advantage of being led by the Holy Spirit. Yun ang isa sa mga pinakamagandang bentahe ng isang Kristiyano na lumalakad kasama ang banal na Espiritu. Because minsan di mo alam eh. Shall I do this? Shall I do that? Shall I yes to this? Shall I say no? But every time that you are rightfully connected with God, God said, He will order, He orders, He orchestrates the steps of the righteous. Sinasabi ng Panginoon eh, na yung hakbang na matutuwid ay itinutuwid ng Panginoon. Sasabihin ng Panginoon sa iyo, go to the right, go to the left, stop, go back. See, yun mga kapatid ang isang buhay na may direksyon.
Kaya malalaman mo na, kaya pala ako hindi natuloy. Amen. Verses 3 to 4 is teaching us about fellowship with God. Fellowship with God and each other. Fellowship with God with each other, so that you also may have fellowship with us. Itinuturo sa atin ni Brother John. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So makikita mo, Brother John, the beloved, understands the two Trinity now, the two parts of the Trinity, the two parts of the triune being, the two parts of the three Godheads, the God the Father and God the Son. So itinuturo mga kapatid dito na ang Christianity, ang pagiging isang Kristiyano ay hindi personal journey. Hindi pwedeng nag-o I love you with the love of the Lord ka, kausap mo lang sarili mo. Hindi pwedeng ikaw lang nagbabasa ng Biblia mag-isa. Wala kang fellowship. Wala kang church. Wala kang family. Amen? Because, yun ang sinasabi ni Brother John na, so that you also may have fellowship with us. Iba eh. At sabi ko nga si Pastora Arlene ngayon nasa ibang bansa, nasa Portugal yata siya o nasa Amerika. Nag-a-attend palagi siya ng Bible study, nagzo-Zoom. Pero iba atin eh. Pag nasanay ka na sa in-person, yung sanay ka talaga sa talagang makadaupang palad mo, yung makausap mo, iba yung in-person mga kapatid eh. Diba? Iba talaga yung nakikita mo yung, di ba? Of course, maganda pa rin ito, nakakatuwa pa rin, dagdag ito eh. Pero mga kapatid, iba pa rin yung, bakit sinabi ni David Atene, Lord, let me dwell. I will dwell in your house forever. I will enter your gates with thanksgiving. Iba mga kapatid, yung personal na meron kang corporate worship. Yung pag kinanta mo yung I surrender all, ang dami yung kumakanta kahit ang iba'y sintonado. Okay lang. Bakit? Iba eh. Mga kapatid. Di ba? Of course, nakakadagdag yung mga zoom na yan. Pero iba pa rin yung meron kang personal touch. In Acts chapter 2 verse 42, they devoted themselves to the apostles' teachings and to fellowship. Kaya maganda na itong talagang meron kang talagang inilalaan mo yung iyong panahon sa pakikipagkaisa, sa pakikipag-fellowship. At saka kung talagang may mahal mo talaga ang Panginoon, mamimiss mo eh. Yang si Sister Milen Recalde, yan lagi namimiss. Naku, talaga namang namimiss niya na ang Friday. Namimiss niya kasi namimiss niya gawain ng Panginoon. Nakaka-attend naman siya sa Italy, sa Maine, pero iba pa rin pag yung sarili mo, I am in France. Parang nandito ang Panginoon sa France ngayong Friday at 8 p.m. UK time or 9 p.m. France o Paris time. Kaya maganda na i-devote din natin. Meron ka talagang special. Kasi pag binabasa namin sa London mga kapatid, I think we are in the Ezekiel 46-47 or we are now going to the last part of Ezekiel. Pero sinasabi doon ng Panginoon natin na may oras at panahon. May oras at panahon ang pakikipagkita sa Diyos. May oras, may specific place. Kaya ginawa ng Panginoon ng Gilgal. Ginawa ng Panginoon, Noah, maghandog ka rito. Gumawa ka ng dambana dito sa tapat na to. Because God knows He has a specific place. The Ark of Covenant.
Pwede namang spirit naman ng Panginoon, pwede naman siyang palakad-lakad di ba? Tingnan mo. But why did He instructed Moses to build the Ark of Covenant? Na nandoon yung sinasabing nandoon yung Holy of Holies. Because when they were journeying, habang naglalakad sila patungo doon sa Canaan's land for 40 years. 40 years natin 40 taon. That's not easy. But God said, I want to be with you. Wherever you go and whenever you carry the ark, you know that I am there. So mga kapatid, yun ang maganda sa mga Kristiyano na i-devote natin. Magkaroon tayo ng oras. Of course, naunawaan natin may mga trabaho tayo. There will be times talaga na hindi talaga lagi pwede. Talagang bahagi ng, pero yung marami namang oras at gabi naman, di ba? Wag ka na magtago sa Diyos. Amen ba? Kaya isa sa mga secret ng London atin while London now, I think our last count in our anniversary, including the children, nasa 125 na tayo, 130. And these are strong. These are not just, kaya pag Sunday, ang iba nasa labas na Hindi na pumapasok. Ang iba nasa toilet na. Sa sobrang dami ng tao. At isa sa mga naging sikreto namin dito at Milen is the cell group. Yung prayer group. Yun ang i-develop nyo atin Pastor Saldi. Develop nyo yung prayer group. Yung once a week, yung nasa Italy or nasa France, I think at Milen is here. Magkaroon kayo, tayo ay magpe-prayer tayo sa oras natin. Kailan tayo pwedeng magkasama-sama. Because ang ginawa namin dito bawat isang group may tagli-5, may iba 7. Sa 8 na lang na yon Ateneo sa 10 na laging regular na nagpe-prayer. Di ba 50 na yon o more? Kasi ang iba 7, ang iba marami. Pero nadidevelop yun mga kapatid. At doon sa small group na yon, doon nagkakasharean alam mo ba ganito ang problema ko sa trabaho ko? Alam mo ba, Feli, ganito ang problema ko sa trabaho ko? Alam mo ba, ganito. Naging kahit si Sister Mercy Samiliano, hi Sister Mercy, yan ay nagpaalam atin Pastor, ako po nakatagpo po ako na napakagandang lalaki, ako po mag-aasawa na. Sige, God bless you. Nag-iimbita nga siya September Ako po, Pastor, ay lilipat ng lugar. Sa ibang lugar po ako. Saan ka? Malayo talaga. Kasi sige ako. Paano? Pastor, hindi po ako makakatin ng Sunday. Pero ang hindi niya kinalimutan natin yung kanyang prayer group. Because sa prayer group, doon lumalakas Kasi kung lilima kayo, sa 10, 15, 20, 30 minutes na panalangin, plus kwentuhan, sharing, alam mo, may problema ko sa anak ko, alam mo yung anak ko sabi ganito, alam mo yung asawa ko ganito, may mga palitan, nagkakaroon sila ng real fellowship. Kasi pag ganitong Bible study, hindi na namin naririnig ang inyong mga sinasabi. Hindi na namin alam kung ano yan. Pero sa small group, doon lumaki. Amen mga kapatid. In verse 5, God is light. In Him, there is no darkness. Kaya, the idea is, sa Panginoon, sa Diyos, walang bahid ng kasinungalingan, kasamaan. Amen. Pero paano tayo mamumuhay? May itinatago ba tayong dark areas? Psalms 119 verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ephesians 5 verse 8, For you were once in darkness, but now you are in the light of the Lord. Live as the children of light. Kaya ang isang Kristiyano, naliwanagan. Amen. Nagbago. Hindi pwedeng wala. Kasi maghahanap ang Diyos ng bunga
Dati madaya ka, dati nanloloko ka, dati sinungaling ka. Pag nakilala mo na ang Panginoon, because yun ang sinasabi, thy word, yung salita ng Panginoon, ilaw yun ng ating buhay. Yun ang mag-e-expose ng masama sa atin. Hayaan mo makita ng Diyos ang masama. Talagang ganun. Trabaho ng ilaw yun eh. Amen? Hayaan mo makita ng Diyos yung sugat. Hayaan mong gamutin ng Panginoon. Hayaan mong papagliwanagin ng Panginoon. Baguhin tayo ng Panginoon. Lahat tayo may mali. And we are in the journey of perfection. Hindi tayo perfect now. Kaya sabi nga, yung sinasabi ng Panginoon na, they are new every morning. Lahat tayo may mali. Lahat tayo nakakapagsalita ng mali, nakakaisip, nakakagawa ng masama. But every day, every morning, because of your true connection, real fellowship with God, nababago tayo, nalilinis tayo ng Panginoon. Verses 6 to 10. If we claim, ito matapang dito si kapatid, Sister Ne, matapang dito si Brother John. Kaya pagka nagpunta tayo ng langit, Sister Alice, marami tayong makikilala doon ng mga author ng mga libro. Oh, Brother Abadia, Brother Sepanya, di ba? Brother John, oy, hello, Brother Hezekiah, di ba? Ang tapang dito ni Brother John. If we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie. Ang sabi ni Brother John, kung talagang meron kang relasyon, kung sinasabi mong meron kang intimacy sa Panginoon, ngunit lumalakad naman tayo sa kadiliman, then, ang sabi ni Brother John, nagsisinungaling tayo. But if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive. Kaya hindi tayo tinawag ng Panginoon, mga kapatid, para magpanggap. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para magpanggap, para magkunwari. Be honest with God. Panginoon, mahina ako sa tapat na ito eh. Hindi ko alam kung bakit, pero Panginoon, talagang hindi ko mapigilan ang sarili ko. Talagang mahina ako dito sa tapat na ito. You need to confess. And Brother John gave us a glimpse. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive. When you confess, anong confession? Anong confess? Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, mahina ako sa tapat na ito eh. Madali akong mainis, Lord. Lord, mahina ako sa tapat nito. Pagalingin mo ako. Panginoon, palayain mo ako. Amen. Huwag ka magpapanggap. Lalo na pag Diyos na ang kausap mo. Amen ba? Pag Panginoon na ang kausap mo, hindi ka pwede magpanggap. You cannot deceive God. Panginoon, dito ako mahina. Tulungan mo po ako. Baguhin mo po ako. Now, question is, ano pa yung mga bagay na dapat mong ilantad sa Diyos? Question. Bumili ka talaga ng timbangan. Alamin mo talaga ang ilang kilo ka na. Hindi yung sinisisi mo ang washing machine. Sinisisi mo ang nagluluto. Huwag ka na nga pupunta dito sa bahay namin. Ang sarap-sarap magluto. Napapadami ako ng kain. Huwag ka magluluto ng adobo, makakanin yan. Kahit may adobo, kapatid, at ang kain may kakaunti, hindi naman hindi problema ng adobo. Ikaw ang magbabawas para hindi tayo tumaba. Hindi ko alam kung ano niya, Sister May. Joke lang. Proverbs 28 verse 13. He who conceals his sins does not prosper. So yung daw nagtatago ng kasalanan ay hindi umuunlad. But whoever confesses and renounces. Ibig sabihin, kapag nag-confess ka sa Panginoon, huwag mo na uling gagawin. Amen.
Hindi yung wala ka nang ginawa, hindi humingi ng tawad, tawad ka na ng tawad. Hindi, may naman, inuulit mo, kain ka rin naman ng kain ng kanin. Di ba? Tataba ka talaga. Ganun din, mga kapatid. Hi, Sister Henya. Magandang umaga dyan sa Pilipinas. Sister Henya po yun po sa pinakmataas na bahagi ng Anilao. Sister Henya, sana po okay po kayo dyan sa Pilipinas. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kaya yung isa nagko-confess, Father, nagnakaw po ako ng 2 mangga. Ay siya. Pastor, nagnakaw po ako ng ganito. Ay siya. Papaano? Huwag ka nang uulit. Hindi yung wala ka nang ginawa kundi magnakaw. Ang sabi nga ng Panginoon, yung mga magnanakaw ngayon, wag nang magnakaw. Yung mga sinungaling ngayon, hindi na dapat sinungaling. Kailangan merong kang attempt to change. Amen? Yan ang ginagawa natin, mga kapatid. Kaya kung may mga nakatago sa buhay natin, may mga dark secrets, may mga sikretong walang nakakaalam na ikaw lang. Amen ba? Open it to God. Panginoon, ito, mahina ako sa tapat na ito. Tapusin mo yan. Tapusin mo yan. Dahil hindi pa huli ang lahat. The fact na buhay ka pa, binibigyan ka pa ng Panginoon ng pagkakataon. Time to come back. It's time for you to live in the light. Because the God that we serve is the God of light. Kaya sabi ng Panginoon, ako ang liwanag. At ang lumalakad sa liwanag ay hindi madadapa. Because hindi na sila muling lalakad pa sa kadiliman. Dati na tayo nasa dilim eh. Dati na tayo nandoon eh. Ngayon nasa liwanag ka na. Huwag ka nang umalis dito. Kaya alam natin I'm finishing this now. Sabi ko sa mga taga-London, huwag kayong maalis dito sa church na ito. Dahil dito nyo natagpuan ang liwanag. Amen. Sa London ay talagang scratch tayo, mga kapatid. Scratch. Sabihin, nagsimula talaga tayo from scratch. Wala akong kamag-anak dito, wala akong pinsan, hindi kagaya baga sa Qatar, na marami tayong mga kamag-anak at mga pinsan. Pero sa awa ng Panginoon, sa pagmamahal ng mga taga-London, sa kanilang pagsisikap. Kaya ngayon, mga kapatid, talagang pag narinig mo ang patotoo ng mga taga-London, hindi naman sa pinagmamalaki ko sila, pero kitang-kita ko, damang-dama ko yung pag-unlad at paglago sa pananampalataya. At nawa, mga kapatid, dalangin ko rin yan na patuloy na lahat ng mga satellite churches ng Maranatha sa Italy, sa France, we will be soon opening sa Florida. Magsisimula tayo ng gawain sa Florida, USA, Texas. Kaya mga kapatid, ang dalangin ko palagi ay umunlad ang ating iglesia, umunlad ang ating pananampalataya at lumago tayo sa ating pananalig sa ating Panginoon. Amen? Pagpalain tayo ng Panginoon natin na yan. God bless Pastor Saldi sa ating mga kapatid sa Pilipinas. Pagpalain kayo ng Panginoon.